Naku naman, naduwag nga ba si Elijah Pierce kay John Riel Casimero dahil nang pinalagana ni Quadruala si Pierce ay biglang nagbago ang desisyon nito at may ibang boksingero na ang gustong palagan. Naku naman, pero ano nga ba ang mga posibleng mga dahilan? Sa mundo ng boxing mga kakwento, hindi lamang lakas at tapang ang pinagpapasyahan sa pagpili ng makakalaban. Kadalasan, mga desisyon ng mga boksingero, lalo na ang mga umakyat sa mas mataas na antas ng karera, ay nakabatay sa estratehiya, oportunidad at direksyon ng kanilang promotion. Sa kasong ito, malinaw na mas pinili ni Elijah Pierce na hamunin ang WBA o World Boxing Association Featherweight Champion na si Nick Ball kaysa kay John Riel Casimero at maraming mga dahilan kung bakit. Una, mas may title incentive ang laban kay Nick Ball. Ang pagiging isang world champion ay isa sa pinakamataas na ambisyon ng bawat boksingero. Kapag natalo ni Pierce si Ball ay makamit niya agad ang isang major world title sa featherweight division, isang matinding hakbang sa kanyang karera. Si Casimero, bagamat isang dating world champion, ay kasalukuyang walang hawak na world title sa featherweight division. Sa simpleng pananaw na isang boksingero, mas lohikal harapin ang kasalukuyang may hawak ng korona kaysa sa isang dating kampiyon na kasalukuyang naghahanap pa ng panibagong pamamayagpag. Pangalawa, itong si Nick Ball mga kakwento ay isang mas bata at mas aktibong pangalan sa UK market. Bilang Briton, may malawak siyang fanbase at exposure sa Europa. Kung makakalaban at matatalo siya ni Pierce, malaki ang magiging epekto nito sa international recognition ng Amerikano. Ang laban nito mga kwento ay may mataas na posibilidad na mapalabas sa mga malaking sports network gaya ng DAZN o Sky Sports na magbibigay kay Pierce ng mas malawak na platform kumpara sa posibleng laban kay Casimero na kadalasang lumalaban sa Asia at Latin America. Pero isa bang dapat ay salang-alang mga kakwento ay ang marketability ng bawat laban. Si Nick Ball ay kasalukuyang hot commodity sa Europa dahil sa kanyang exciting fighting style at undefeated na record. Siya ay malakas, agresibo at puno ng enerhiya na siyang gustong makita ng mga tagahanga. Samantala, itong si Casimero ay isang kilala na maverick, isang unpredictable na boksingero na may kakayahang pabagsakin ang sinuman. Dagdag pa rito, ang laban kay Casimero ay mas delikado sa mata ng mga analyst. Kilala si Casimero sa kanyang kakaibang anggulo sa pag-atake, unpredictable rhythm at knockout power. Sa isang punto de vista ng isang boksingero na nagpaplano ng kanyang future, ang pagkatalo kay Casimero ay maaring magdulot ng malaking setback na walang kapalit na titulo. Samantalang kung matalo siya kay Nick Ball, ito'y laban sa isang reigning world champion at kahit matalo, hindi masisira ang reputasyon niya bilang isang world-class challenger. May isa ring mas personal at malalim na dahilan, ang legacy. Kapag natalo ni Pierce si Nick Ball, siya ay magiging world champion sa WBA, ang recognition na maaring magbukas ng daan sa mga mega fight sa mga elite names tulad nina Ray Vargas, Brandon Figueroa o Lee Wood. Sa kabilang banda, ang pagkapanalo kay Casimero ay hindi automatikong magdadala sa kanya na ganong antas na prestige, lalo na't si Casimero ay hindi ngayon nakarank sa WBA featherweight sa kasalukuyan. Hindi rin natin pwedeng kaligtaan ang papel ng mga promoters at boxing politics sa ganitong klaseng desisyon. Si Elijah Pierce ay kasalukuyan na may deal sa Viva Promotions at konektado sa ilang US-based managers. Si Nick Ball naman mga kwento ay hawak ng Queensberry Promotion ni Frank Warren na aktibo sa pagbuo ng mga world title fights sa Europa. Ang pagkakaroon ng working relationship sa pagitan ng mga promoters ay malagang salik para mapabilis ang negosasyon. Samantalang ang kampo ni Casimero ay dumaan sa maraming transition mula sa MP Promotions hanggang sa Kamida Promotions na maaring magdulot ng uncertainty o delay sa usaping laban. Mahalaga ring isalang-alang ang timing. Si Nick Ball ngayon ay aktibong naghahanap ng voluntary title defense at kung sakaling si Pierce ang mapili, maaari ito mangyari agad sa sunod na quarter ng taon. At kung nasa featherweight na nga itong si Casimero ay baka may tsansa din na baka siya rin ang mapili ni Nick Ball bilang voluntary title defense. Para kay Pierce, itong si Casimero ay tila ba dangerous but unrewarding na kalaban dahil sa unpredictability ni Casimero. Bagamat kapanapanabik sana ang laban nila ni Casimero, pero si Ball na ang target ni Pierce ngayon. Pero malay natin mga kakwento, biglang magbago na naman ang kanyang desisyon. Pero diba todo hamon siya kay Casimero noon. Pero ngayon ang pinalaga na, biglang umiwas na. Sabi nga ng iba, baka naduduwag na. Mga kakwento,
Idinaan sa contract weight ang bakbakan ni na Jerwin Ancas at ni Ruben Dario Casero pero hindi sinunod ang 122 pounds sa timbang kaya ito ay 8-round super bantamweight showdown. Si Ancas ay tumimbang ng 123.8 pounds habang ang taga-Uruguay naman ay 123.4 pounds. Bukas na po ang laban ni Ancas. August 2 Sabado sa Amerika, August 3 Linggo naman sa Pilipinas. Kaya naman, good luck Ancas, ibandera mo muli ang tunay na husay mo at mapangwasak mo na lakas. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Ray Bustilio, kay kakwentong Cornelio Eco, kay kakwentong Kalsada Moto TV, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.